Siguro ito yung pinakamasasabi kong rangay ko sa buhay. Not my business, not my family. Hindi yung umiikot ka lang sa trabaho, and time will come, manghihina yung katawan mo, then you will say na, para saan itong ginagawa ko? Kwentong karangay, mga kwentong tunay, walang arte, walang sablay. Sa bawat laban may pag-asang taglay, sa bawat pagsubok may tagumpay. Mga karangay, part 2 tayo ngayon ng ating rangay story. Ngayon naman, andito ulit si Pastor RD. Tatanungin natin siya sa kanyang life story naman. Tatanong na natin yung about sa negosyo niya. Ngayon naman, kamusta naman yung buhay mo dito sa mundo? Siguro sa murang edad bilang naging isang pastor. And sa big decision, I think ito yung pinaka greatest achievement ko. Sabi sa mga ngaral na ito ang buong katungkulan ng isang tao. Matakot ka at sumunod sa Diyos. So, marami nagtatakang bata ko daw na pastor. Actually, maaga ako nakakilala kay Lord when I was 12. Doon ko na-enjoy mag-serve sa Kanya. At nakita ko yung provision and yung protection sa akin. Pero yung pagiging pastor din kasi, naniniwala ko calling. Ayaw ko talaga noon mag-pastor. I just want to support the church and pwede naman mag-minister kahit hindi ka pastor. Pero yung calling kasi, para bang papunta ka sa kanan, then God called you in other direction. Wala kang intention na puntahan yon. That is calling. Hindi yung ikaw mismo nagising ka, gusto ka mag-pastor. No, eh. And masaya maging isang pastor. At age of 26 kasi, nag-start na ako mag-pastor. So, last year naman, binigyan ako ng Lord ng isang anak. Binigyan din ako ni Lord ng isa pang church. So, baka dalawang anak, dalawang simbahan din. At alam niyo, it's another achievement for me. Siguro ito yung pinakamasasabi kong rangay ko sa buhay. Not my business, not my family, but you know what? You serve the Lord. Pagsisilbahan mo ang ating Panginoon, and nakikita mo merong purpose yung buhay mo. We're not just doing yung routine natin every day. Magtatrabaho, mag-aaral, for yourself, for your dreams, and after you achieve those dreams or goals in life, what else? Anong susunod? Magkakaroon ka na naman ng panibagong pangarap. Pag nakuha mo ulit yung panibagong pangarap, what else na naman? So, we have unlimited ones, sabi nga ng economics. Pero, iba naman yung merong kang layunin. Totoo yung sasabi ng Nescafe, para kanino ka bumabangon, di ba? So, every gising is a blessing. Dapat merong kang purpose. Hindi yung umiikot ka lang sa trabaho, and time will come, manghihina yung katawan mo, then you will say na, para saan itong ginagawa ko? Siguro, konting encouragement para sabihin kong, hindi man mag-pastor, but bilang may relasyon kay Lord, bilang nagsiserve kay Lord. Siguro ang best example dyan is King Solomon. King Solomon was well known sa kanyang wisdom, napakatalino. Kilala din po siya bilang isang hari sa buong mundo that time. Pagdating sa kayamanan, wala tayong masasabi. He has a lot of gold and malaking palasyo. Sabi nga niya doon, hindi mabilang yung kanyang mga alipin, mga hayop, yung kanyang mga, gano'ng kaluwang yung kanyang hardin, maging mga asawa. Lahat ng siguro hanapin ng isang lalaki, meron na kay Solomon. But at the end of the day, sabi ng mga ngaral, dahil siya po ang author noon, pawang ang lahat ng bagay sa walang kabuluhan. So, is the proof na makuha mo lahat ng material na bagay. Meron ka man lahat, meron kang glory, meron kang money, everything you have. Pero at the end of the day, parang walang kabuluhan, sabi niya, kasi walang layunin yung life mo. Para kanino yung kayamanan mo? Pag namatay ka, anong susunod? Diba? So, he said, on the last chapter ng kanyang book sa mga ngaral, second to the last verse, sabi niya doon, kinatuklasan, ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka at sumunod sa Diyos. So, even him, he realized at the end of the day na ang purpose talaga ng tao ay papurihan at sundin ng ating Creator, because He is our Creator. We are just a creation. Okay? And we are made for the Creator. So, siguro yun ang advice ko sa bawat isa. Huwag niyong gugulin yung inyong lakas, ang inyong oras sa mga walang kabuluhang bagay. Dapat merong purpose ang buhay po natin. Amen. Yun tunay nga yung yaman natin sa mundo is walang katumbas. Yeah. Na yaman yung talagang na kay Lord ka. No? And yung mga yaman natin dito sa mundo, hindi yun may kukumpara sa ibibigay ni Lord sa atin. Na
nasa taas na tayo. Yeah. And- Maganda na every decision na gagawin ninyo, make sure that your decision is kasama si Lord. Amen. And sabi nga sa Kawikaan, do not lean on your own understanding, but ask the Lord, and He will lead you sa tamang decision sa buhay. I think the best decision in life is a decision with God. Amen. So, thank you pa sa Yeah. yung mga advice. Mga karangay, kung gusto nyo pa ng mga gintong kwentong karangay, follow, like, and share nyo na yan. And ito nga palang mga kwentong karangay, laging nagpapaalala na ang karangay ay bunga ng sipag, tiyaga at tiwala sa taas. Karangay. Rang-ay, God bless. Follow, like, and share mo na to. Makisabay ka sa kwentong to. Ako nga pala si Karangay Rangay.